hindi ba pag pinoprotektahan mo ang isang institusyon, gagawin mo ang lahat para pagtanggol mo yan. Lalo na ito mga senador, no? Ilang senador ang naandon, so kailangan silang kumilos. Nakita rin naman natin ang pagbugbog doon sa isang OSA member. Yun ba wala na ring halaga? Pinatawad na basta-basta yung mga NBI. Nakakatakot ito kasi kung nagagawa nila sa mga senador, kayang-kayang gawin sa mga ordinaryong citizen. Napaiyak sa plenaryo itong si Senador Pia kasi doon siya nasaktan na parang ginagaslight yung nangyari. Tapos sabi naman ng mga minority, hindi yan totoo. Humingi kami ng kumbaga, sending prayers, nag-message kami sa group chat natin. Pero di ko alam kung nakita mo na yung group chat. Kanina diniscuss ko nga, Prof, no, na nangyari yung putukan, 7:44, pasado 3:00 yung last message doon, si Jinggoy Estrada. Tapos ang next message, 9:55, 9:55, which is, si ano pa ang nag-message? Yung nandun din sa Senado na parang, ang tingin ko nga, sarcasm kasi sabi niya, hi colleagues, okay lang kami dito. Na wala namang sinasagot si Senador Villar, Camille Villar, doon sa group chat. Kumbaga parang, okay kami dito. Wala siyang reply doon sa previous na mga message. So tingin mo may punto si Pia doon sa kanyang nasaktan siya dahil walang nangumusta sa kanila during the time 7:44 naganap yata yung putukan, Prof. Alam mo, Admar, nakakalungkot na umabot ang Senado sa ganito, no? Ang Senado dati, very collegial, nagtutulungan, pamilya yan eh. Nagsama kayo ng 6 na taon, yung iba 12 taon, para sa bansa, no? At maisabatas ang kung ano-anong issues. Yung emotional marahil si Senator Cayetano dahil ngayon lang nangyari. At ang nakakapagduda, bakit nawala yung minority? Halos lahat sila nawala, no? Ah, Parang sinasabi nga na, di kayong bahala. Yun ang nakakalungkot. Kasi kahit na ano yung sabihin mong, nag-dinner sila, maayos naman, yung fact na under siege ang Senado at may mga senador sa loob at may mga staff at kawani ng Senado, yun lang dapat ang isipin nitong mga nasa minority ngayon, no? Maraming netizens ang nangungumento at nagsasabi, kamusta naman kayo dyan? Parang ginagawan joke, no? Doon sa mga naggaganon, hindi nyo alam ang personal aspect at relationship ng mga senador. So para tayo manghusga, wala naman tayo doon at para mangumpentaryo na kamusta ka, logical sa Pilipino kasi custom natin na pag may nangyayari, 'di ba? Nangangamusta. Yung iba pag may nangyayari, pumupunta kaagad doon at tinitingnan. So, nakakalungkot dahil parte ng plenaryo ngayon 'yan, nasa records at makikita mo na lahat sila na stand doon sa reaction ni Senator Cayetano. And I think Senator Cayetano was just saying it as real as possible because that is her sense of things, no? Para ilabas ang GC, para ipakita na nagtanong sila, immaterial yon kasi pag may nangyari sa kulig mo, sa atin, normal yon. Kung may earthquake, may nangyari sa mga kasamahan mo, tinatanong mo kung wala ka doon, kamusta kayo? Ano nangyari? Okay ba kayo? 'Di ba? Sa tingin ko yung pagbanat ng iba na plastic daw at kunwari lang daw yung pagluha. Ako, sana nakikiusap ako, pabayaan natin sila kasi hindi naman natin alam kung ganong kalalim ang relasyon ng bawat senador sa isa't isa. At uulitin ko, ito ang unang panahon na nagkaroon ng ganyan sa Senado. Sa kasaysayan ng Senado, since na ibalik yan noong 1987, wala pong nangyaring ganyan.
Opo, baka nga kung hindi post din sa GC si Senador Camille Villar, baka wala talagang magme-message do'n na Prof? Oo, 'di ba normal nga at saka normal yung, "Alis na kami, o ano ba meron ba kayong, caucus o ano?" 'Di ba normal yun. Kaya, nung nakita ko yung GC na linabas at may pagitan ng oras, mapapaisip ka talaga na bakit wala yung iba, 'no? At kung ikaw ay nasa room mo, siguro human reaction yung pupunta ka sa baba at hahanapin mo ano bang nangyayari, no? Nakakalungkot dahil pati yung aspetong yon pilit kunin sa mga senador. So uulitin ko, no, ano ang proximate cause? Bakit nagkagulo sa Senado? Sino ba ang pumunta doon? Si Bato ba o yung gustong nag-a-arrest sa kanya na may dalang fake na warrant of arrest? Sa akin, malaking bagay yun na dapat, na, again, tinatabi, pinipilit itago. Pwede ba ang isang pribadong citizen na dating Senador Trillanes, pwede ba siyang mag-lead ng arrest? Pwede ba siyang hawak-hawak ang supposedly warrant of arrest? Pwede na lang ba yung gawin ngayon? Yun ang hindi ko maintindihan kasi kung saan na napunta eh. Puntahan natin, bakit nagpaputok ang Sergeant at Arms ng warning? May interpretasyon rin doon sa warning. Hindi ba pag pinoprotektahan mo ang isang institusyon, gagawin mo ang lahat para pagtanggol mo yan? Lalo na ito mga senador, no? Ilang senador ang naandon, so kailangan silang pumilos. Nakita rin naman natin ang pagbugbog doon sa isang OSA member. Yun ba wala na ring halaga? Pinatawad na basta-basta yung mga NBI. Nakakatakot ito kasi kung nagagawa nila sa mga senador, kayang-kayang gawin sa mga ordinaryong citizen. Kaya daw po hinabol si, Bato dahil tumakbo raw, eh. Alam mo yung pagtakbong yan, sa kagustuhan siguro ni Senator Bato na umabot siya sa plenary at talagang maghayag ng boto niya, no? Hindi tatakbo yan kung walang reaksyon na sa paningin ni Senator Bato, nalalagay ang kanyang seguridad sa kapahamakan. So logical lang yung reaction niya. At kung titingnan nyo yung mga nagpunta na sa Senado, yung stairwell talagang napakakitid niyan at ang baitang iba't iba. So talagang makikita mo may effort to really run after him. Kasi senador yan, di dapat pinagbigyan nyo, nag-present, di ba? Yun yung tamang paraan, hindi yung hahabulin mo ang isang senador.